God. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Yun naman po the best na palakpak para kay Jesus. Yan. Okay. Yan. Praise God. Ako po ay masaya na makita kayo ngayong umaga, today. Pwede bang kamayan mo muna yung katabi mo at sabihin mo, congratulations. Kasi kahit umuulan, hindi ka napigilan. Ayan. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa buhay niyang katabi mo. Ayan. Okay. So, please bear with us sa mga konti pang adjustments. Kung napapansin niyo po, medyo nag-static po yung ating sound system. Kaunti lang naman. At dahil nang may mga naging pagbabago, as you can see, wala na pong mga nakakalat na wires. Ano? At biyaya po ng Lord ay naiayos na natin. Sa taas na ho dumaan. Ayan. Kung di nyo ho napapansin, meron ho diyang PVC. Wala hong babagsak na tubig dyan. Wire po ang dumaan dyan. Hindi na ho kayong matatakid. Ayan. At kung napansin nyo rin ho, wala na ho maingay sa likod. Kinulong na po natin sa Golgotha. Hindi po. Nilagay na ho natin yung mga taga-technical sa aquarium. Nakita nyo po sila, nasa aquarium na po sila. Ayan. Bakit pastor inilagay sila doon? Maingay kasi sila. Hindi. Para mag-give way, para magkaroon naman ng space doon. Di at least nakakadaan kayo ng maayos doon. Andun na sila. Ayan. What else? Sino po nakapansin na hindi na rin po masyadong malakas ang drums? Kasi kung ang technical po ay kaya ikinulong do'y maingay, gayon din po ang drummer. Kinulong na rin po natin ang kulong na kulong dahil maingay din ho. Yan. Kaya sa susunod na may maingay, ikukulong din. Yan. Pastor, yung anak nyo po maingay. Anak ko yun. Huwag nyo anuhin yun. Okay. By the way, may mga new friends tayo. May mga nakita po akong new faces eh. Pwede ko po bang makita ang mga kamay ng mga new friends? Yung mga first time nyo po nakarating dito sa JA1 San Jose. Kindly, yun. And then, si Tita, good morning po and welcome po. Welcome home. Ayan. Okay. Itutuloy ko po yung ating nasimula na topic entitled, Give to God What is to God. Napag-usapan po natin yung mga bagay na dapat pala ay kay Lord ibinibigay at hindi dapat maagaw o hindi dapat makuha ng sinuman yung bagay na yon o yung role na yon na exclusively dapat pala talagay para kay Lord. So sa atin pong pagpapatuloy, number 5 na po tayo. This is part 3. Give to God what is to God. Ayan. Part 3 na tayo. Let's pray. Father, marami pong salamat sa biyaya na makapag-Sunday service. Biyaya niyo po ito. Dahil yung kakayanan, kagustuhan, availability, provision, maging yung malakas na pangangatawan para maka-attend in spite of the weather. Ito pong lahat ng ito ay biyaya ninyo. Thank you so much, Lord. We ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan, kakulangan, kalabisan, lahat ng aming mga kamalian. Forgive us, O God. And cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for the grace of forgiveness. Thank you, Lord Jesus, kasi kayo po ang aming katuwiran. Kayo po ang aming righteousness. This morning, Lord, we pray na ang pagtuturo nyo po, ang pagsama nyo po ang aming maranasan. Bless the lips of your servant as I share your word. And bless the ears and the hearts ng mga makikinig. And thank you, Lord, for we believe great and mighty things once again ang ipararanas at gagawin nyo po sa buhay ng bawat isa. We also pray para sa lahat ng kapatid po naming papunta pa lang, pakaingatan niyo po sila. We also pray para sa mga magjo-join sa online service. We pray, bless them, O Lord, as you bless your people dito sa church. Thank you so much, Father. And we are declaring your complete victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. Wala pong ibang mahayag, mataas, makilala, palakpakan, hangaan, parangalan, kundi ang tanging pangalan nyo lang po, Lord Jesus. Thank you so much, Father, and to your hands, we dedicate this Sunday service. Be blessed, O Lord. Bunga na lang po noon, mabe-bless din kami. Salamat po. This we pray in Jesus' name.
Amen. Palakpakan natin si Jesus. At idadagdag ko rin, bago po ako magpatuloy sa aking isi-share, hindi na po nakakatakot umakyat sa ating maliit na stage kasi bagong gawa na rin po yan. Hindi na po kayo matatakot na baka, naalala ko po ang worship team, nagsasabi, nakakatakot na raw pong tumayo sa stage, baka raw po sila'y mahulog, tapos pagkahulog nila ay yung dire-diretso ang kanilang paghulog, palalim ng palalim, at habang lumalalim ay umiinit ng umiinit, at pagkahulog nila ay nag-aamoy sulpur. Sino nakakaalala, no? Nabahel na pala ata yun. Hindi po. Biyaya po ng Lord ay naipaayos na rin. At ako po ay thankful kasi maganda ho ang pagkagawa. Ayun. Praise God. Praise God po sa buhay ng mga gumawa, ng mga nagasikaso, at yung general cleaning po dito Friday and Saturday. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga tao ngayon? Hindi ko na po babanggitin ang inyong mga pangalan. Let God bless you with the heavenly rewards. Receive your heavenly rewards in Jesus' name. Okay. At doon naman po sa mga may kailangan bayaran on church, for example, sa mga materials at saka sa labor, ay huwag kayong mag-alala. Hindi lang naman heavenly rewards. Babayaran naman po kayo. Right after this service. Okay. Number 5. Pagpatuloy po natin itong ating series na nawa naman ay hanggang part 5 laang. Okay, part 3 na tayo. Number 5, ibigay ninyo sa Diyos ang mga bagay na nauukol sa Diyos. Alam nyo, kung in context, ang pinag-uusapan dito ni Jesus at ng mga taong nagtatanong sa Kanya is all about paying tax. Yan, kay Caesar. At ang sabi ng mga tao, kailangan ba naming magbayad ng buwis kay Caesar? Kailangan ba naming magbayad ng buwis sa Roman Empire? At ang sagot ni Jesus, ibigay kay Caesar ang para kay Caesar at ibigay ninyo sa Diyos ang para sa Diyos. Napag-usapan po natin yung mga bagay na kumakatawan sa mga bagay na para o may kinalaman kay Caesar. Actually, sana nga po, mas i-expound ko pa yun. Kaya lang, mukhang aabutin ng part 20 tayo diyan pag pinahaba ko yan. Kaya abangan nyo na lang po sa mga susunod nating midweek service. Doon ko po i-expound yung ating at give to Caesar what is to Caesar. Pero ngayon, pumunta na tayo dito sa part na ito. Ang ibigay sa Diyos ang mga bagay na nauukol sa Diyos. In Matthew chapter 22 verse 21, ito po yun. Sinabi niya sa kanila, ibigay nga ninyo kay Caesar ang mga bagay na nauukol kay Caesar. Ibigay ninyo sa Diyos ang mga bagay na nauukol sa Diyos. Napag-usapan po natin last Sunday, to give to Caesar what is to Caesar. At syempre, in context, ang pinag-uusapan po doon is to give to the government what is due to the government, mainly tax. Okay? At yung mga iba pang bagay. Ngayon, kung last Sunday, nakita natin na kailangan pala talaga nating ibigay ang para sa government because it is due to them. Nakita natin last Sunday na walang ibang nagtatag ng bawat government na meron sa mundong ito kundi si Lord mismo. And it is very clear in the book of Romans, sinabi po ni Paul, na ang hindi pagpapasakop sa gobyernong ang Diyos mismo ang nagtatag ay hindi pagpapasakop sa Diyos. So, ibig sabihin, kung nagpapasakop po tayo, nagiging humble po tayo sa government ng mundong ito na si Lord mismo ang nagtayo, then, ang iginagalang at ang nagpapasakop tayo ay kay Lord. Diba? Naalala niyo po yon. Ngayon, clear na itong sa gobyerno. Kay Caesar, ang para kay Caesar. Ngayon, gusto ko pong makita niyo ito, church. Kung ibinibigay natin ang para sa gobyerno, dapat ibinibigay din natin ang para sa Diyos. Tama po ba? Pwede bang sabihin nating lahat? Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. 1, 2, 3, go! Kung ibinibigay natin ang para sa gobyerno, dapat ibinibigay din natin ang para sa Diyos. Praise God sa buhay ng mga taong hindi sila tax evaders. Praise God sa buhay ng mga taong doing their best na makapamuhay ng matuwid, parehas, hindi nandadaya. Diba? Naalala po ninyo last Sunday na pag-usapan natin, si Lord ay galit sa timbangang may daya. Kung si Lord po ay galit sa timbangang may daya,
Ay ano pa kaya sa taong madaya? Diba? We're doing our best na makapamuhay ng parehas, hindi nandadaya, dahil galit nga si Lord sa mandaraya eh. Kaya we're giving to the government what is due to the government. Ngayon, kung naiibigay po natin ang para sa gobyerno, abay dapat lamang na ibinibigay din natin ang para sa Diyos. Again, praise God sa buhay ng mga tao na tapat sa pagbibigay ng kanilang buwis sa gobyerno. Pero hindi naman din yata maganda, o talagang hindi talaga maganda, hindi talaga tama, na we're giving our taxes to the government, but we are not giving to God what is due to God. Actually, dapat nga inuuna yan eh. Mas maunang ibigay ang para sa Diyos kesa yung mga iba pang bagay. Laging una ang Diyos. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, laging una si Lord. Okay. Ano ba yung para sa Diyos? Again, in context, dyan po sa story yan, Jesus is talking about giving to God what is to God. Very general yan. Ano? Pero in context, doon sa story, they are asking about tax, then Jesus answered them with this answer na, give to God what is to God. Marami po yan. Actually, may mga bagay na may exclusive right or claim si Lord. Hindi po lahat ay pinagkaloob sa atin. Okay? Si God ay generous. Si God ay willing ibigay ang maraming bagay sa iyo. Pero hindi po lahat talaga ay pwedeng ibigay sa atin. Isa sa napansin kong hindi ibinigay ng Diyos sa atin, hindi ko na masyadong i-expound, i-example ko na lang po sa inyo, sa atin. Hindi ibinigay ni Lord sa atin yung kakayanan na maunawaan ang lahat ng bagay. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, hindi lahat ng bagay ay mauunawaan mo. Ayan. Pag hindi ka kinakausap ng katabi mo, kalabitin mo. Tapos sabihin mo, hindi kita maunawaan, pero uunawain kita. Okay. Anyway, mahirap din naman yung nagsasalita ng walang katabi. Nagkakasasalita ng walang kausap, hindi rin yun maunawaan. You see? Hindi lahat naunawaan. Kidding aside, pero once again, church, yan ay isang bagay na hindi pinagkaloob ng Diyos sa atin. Bakit? Pansinin po natin. Kaya liit-liit, lagi ko sinasabi ito eh. Kaya liit-liit ng ating utak, tapos hindi pa lahat nagana. Ang liit lang ng portion na gumagana doon sa utak natin. Diba? At tayo po'y may tendency ng magmalaki. May tendency magyabang. Imagine kung nauunawaan ng tao ang lahat ng bagay. Eh di ba ka naman sa Diyos ng tao ay, siya Lord, di na kita kailangan, nauunawaan ko ng lahat. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kaliit ng utak, hindi pa nagana, lahat ay kayabang na. Diba? How much more kung ibinigay ni Lord sa atin yung kakayanan na gamitin at paganahin ang utak na iyan ng buo at maunawaan ang lahat ng bagay. So, again, may mga bagay po na may exclusive right or claim si Lord. May mga bagay na pangkanya lang. At in context, dito sa ating story, unahin natin yung mismong pinapatungkulan ni Lord na give to God what is to God. Ano yon? Letter A. Ang tithes ay kay Lord. Yan. Everybody say, ang tithes ay kay Lord. Sabi po sa Leviticus chapter 27 verse 30, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Ayan. May mga bagay na may exclusive right or claim si Lord. At ang unang-una po natin pag-uusapan ngayon, kaya sabi ko nga sa inyo, baka abutin po ito ng part 5, at naniniwala po akong mukhang itong buong Sunday service na ito ay letter A lang ang mapapag-usapan natin. We will talk about tithes. Okay?
Ang tithes po ay para kay Lord. Ang linaw ng verse in Leviticus chapter 27 verse 30 na ang ikapo ng lahat ng bagay ay sa Diyos sapagkat ito ay banal sa Diyos. Wow. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ang tithes ay kay Lord. At ito ay banal kay Lord. Ayan. Ano ba yung tithes? Ito po'y naririnig ko na, Pastor. Actually, noon, kaya nga po may kilala ko, ayaw umattend ng church dahil niyan. Dahil hindi nga nauunawaan. Kaya minarapat po ng inyong lingkod na ito'y mapag-usapan natin. Ating ma-review nang sa gayo ay maging malinaw. Tamang-tama rin naman po na ang topic natin is to give to God what is to God. And yes, ang number 1 po diyan ay tithes. Tithes belong to the Lord. Okay, ano ang tithes? Ang tithes po ay 10% of everything, of every blessing that we are receiving from the Lord. Okay? Ito po ay ikasampung bahagi ng anumang pagpapalang ating natatanggap galing sa Diyos. Okay. Sino po ang nagsasabi rito na lahat ng nare-receive niyang blessing ay galing kay Lord? Amen. Sino naman po ang nagsasabi na lahat ng blessing na nare-receive niya ay pinaghirapan niya? Meron pa rin pong nalilin lang. Okay? Dahil ang lahat ng pagpapalang meron tayo, uungat sa tingin mo at sa kita ng tao at ng sarili mo'y pinaghirapan mo, pero yan pa rin ay galing sa Diyos. For every good and perfect gift came from God. Ang lahat ng mabubuti at magagandang bagay ay galing sa Diyos. And in the book of Psalms, nakalagay po riyan na ang lahat ay sa Diyos. Okay? So wala po tayong maipagmalaki, ang lahat ay biyaya. Ang lahat ay kaloob lamang ng Diyos. Kasi kung sasabihin po nung isa na, hindi, kaya ako'y may blessings, kaya ako'y may sweldo, kaya ako'y may income, kaya ako'y may tubo, ay dahil pinaghirapan ko ito, pinagtrabahuhan ko ito, then come to think of this. Yung kakayanan to create wealth, kanino galing? It is very clear in the Bible that it is the Lord who gave you the ability to create wealth. Ultimong yung kakayanang kumita ay galing sa Diyos. What else? Yung pabor. May kilala po ako, nagtrabaho sa sanggiyupan, tapos hindi na uli siya pinapasok. May ilang araw pa raw siyang itinrabaho doon, hindi na siya pinasweldo. Anong punto? Ang pabor ng Diyos, ito po ang nagiging resulta. Yung ikaw ay pinapasweldo ng tama at ikaw ay tinatrato ng tama ng amo mo. Kasi nga merong hindi ganun ang nararanasan. Imagine mo naman nga, pinagtrabahuhan na niya, tas hindi pa ibinigay sa kanya. Okay? Everybody say, favor of the Lord. Favor from the Lord. Okay. Ano pa? Actually, yung kalakasan ng katawan ay galing sa Diyos. Yung biyayang tayo po ay magising pa uli para makapagtrabaho uli o makapag-business uli ay galing kay Lord. Yung kakayanan para gawin ang iyong trabaho o ang iyong negosyo ay galing kay Lord. Ay, hindi ko na pakakahabain pa ito. Ibig sabihin lamang, ang lahat ay galing kay Lord. Lahat ay biyaya. Sabi ng isa, ay hindi, ako'y maganda. Kaya ako kumikita. Ngingiti lamang ako sa pictorial, pira na. Wow, sabi mo nga, sana all. Okay? Pero ultimong yung gandang yan, galing kay Lord. Diba? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, kung maganda yan, galing yan kay Lord. Pag hindi mo kinausap ang katabi mo, ibig sabihin, hindi ka nagagandahan. At biglang kinausap. Okay. Ay lalaki raw, ay lalaki. Sabi nung isa, ay lalaki, di pogi. Oh. Okay. Ibig sabihin, lahat ng blessing ay galing kay Lord. So what is tithes? Tithes is the 10% of the blessings that we are receiving. And it belongs to God. Everybody say, ang tithes ay para kay Lord. Kung ito ay belong to God, ito ay para kay Lord, ibig sabihin, hindi natin ito ibinigay dahil ito'y kanya talaga. Kahirap namang sasabihin mo.
Halimbawa, yung kotse ni John, dinride ko. Tapos dinala ko sa kanila, hiniram ko kasi. Tapos sasabihin ko, "Oh John, arin na ang kotse mo, ibinibigay ko sa iyo." Parang mali. Kotse na nga niya, ibibigay mo pa. Anong tamang terminology doon? Anong tamang terms? Anong tamang words na gagamitin? Ibinabalik. Ibinabalik. Kaya pala, noong sinabi ni Lord, itong patungkol sa tithe, sabi niya, dalahin. Bring your tithes to my temple, says the Lord. Dalahin, hindi give. Bakit? Kasi nga, ang tithes ay kay Lord. Hindi natin ibinigay. Ibinabalik lang. Okay. Tuloy natin. Saan ba po nagsimula itong sa tithes na ito? Yan. O, siya. Yung mga nasa toilet pa, umupo na kayo, mahaba-habang ay-ayin ito. Wala na ho itong mga number 1, number 2, number 3. Dahil ito isang mahabang discussion na pag nasimulat na ligdangan, ay baka hindi nyo na maintindihan. Unless, balikan nyo sa live. Okay. Saan ba nagsimula ito? Saan ba ano bang pinagbasihan nito? Sa Book of Malakay po, chapter 3, si Lord ay nakikipag heart-to-heart talk sa church. Yan. Sabihin mo nga, si Lord ay nakikipag heart-to-heart talk sa church. Yan. Ano nga meron doon? In Malakay chapter 3, beginning verse 6, tingnan natin. Sabi po dyan, "Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ako ang Panginoon, ay hindi nagbabago. Kaya nga kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalipol." Wow. Sino po rito yung nag-a-agree na si Lord hindi talaga nagbabago? Ay, we are so blessed na si Lord ay hindi nagbabago. We are so blessed na si Lord ay hindi parang taong pabago-bago ng isip. Sino po rito yung may kilala kang sobrang magbago ng isip? Yung mga tipong kapulong mo na, mamaya kakalpot pa. Yung mga tipong, ang sabi, ang kakainin, ang o-orderin daw ay spaghetti, tapos nung nasa counter na, aba ay burger na ang gusto. Yung mga tipong hindi mo muna masyadong pinakikinggan ng sinasabi kasi alam mong split seconds magbabago pa yon. Sino yung may girlfriend kang ganon? Sino yung kahit anong sabihin ko sa'yo, wala kang pakialam? Okay. Di ba? May mga ganun eh. Meron nga daw yung mga asawang lalaki nagkukwentuhan eh. Yung mga asawa daw nilang babae, gayon eh. Yung nagsabi raw ng ganito, pupunta tayo sa outlets ha. Mamaya ay, sige, gayak na yung lalaki. Tayo na. Ala, wag na. Bago na. Ano gayon? Di ba? Kaya binibiro po ng mga lalaki ang mga babae na kapag daw mga babae ang nagplano ng lakad, dapat daw binibigla na lang eh. Kasi daw nagbabago ng isip. Hindi naman lahat. Okay? Pero, majority talaga ng tao, hindi lang po babae, pabago-bago ng isip, nagbabago. Diba? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, ang tao ay nagbabago. People change. Yeah. Sabi nung isa, totoo pastor, nagbago na siya. Nagbago na siya. Kasi nagbago ka rin ng pakikitungo sa kanya. Kaya siya ay nagbago rin ng pakikitungo sa iyo. Siya ay lumamig. Ang nakakalungkot, pati sa church, lumamig. Anyway, yan. Sabi po sa Numbers 23:19, tulungan niyo naman po ako magbasa. 1, 2, 3, go! Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Aray ko naman. Tuloy-tuloy. O magbabago ng kanyang isip. Aray ko naman. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? Katindi. Si Lord daw ay hindi parang taong nagsisinungaling. Tingnan mo ang katabi mo. Tapos wala kang sasabihin kahit ano. Tingnan mo lang. Okay, tingin na uli sa akin. Ayaw ko kasing pasabi, hindi nagsisinungaling kasi baka nagsisinungalingan. O magbabago ng kanyang isip.
Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Sino yung kilala mong tropang drawing? Yung mga tipong, pag may sinasabi ang tanong mo kailan ka kukulayan? Kailan ka kukulayan? Alam niyo ibig sabihin ng kailan kukulayan? Nasabihan na kayo ng gayon? Kasi nga, ang drawing mo, puro ka drawing, pwede bang gawin mong tunay yan? Okay? Ano ba? Nangangako ba siya nang hindi niya tinutupad? Naku, sino yung mga nangako riyan? Sino po yung napangakuan na ikaw lamang at wala nang iba kung hindi mo, hanggat di mo malalaman? Katigdig. Ang tao minsan nagbabago pa yan. Ang akin pong asawa, sa napansin ko ay marami nang ipinagbago pabuhat nung una ko siyang nakilala. Sabihin mo nga sa katabi mo, nagbabago pa lang nga. Yes! Araw-araw po ay lalo siyang gumaganda. Ayos. Ano pa? Ito napansin ko. Ang edad ay numero lang talaga. Dahil ang tingin ko sa aking asawa ay sa pabata. Nagbabago siya. At alam ko, pag nakausap niya yan, sasabihin niya rin, marami rin nagbago sa akin. Dahil ako po dati papayat-payat, ngayon nakalubog yan. Imagine niyo for almost an hour or minsan nga more than 1 hour, ako'y nag-share, tas hindi mo malaking tiyan ko, ano? Yan ay gift. Ang mailubog ang tiyan for 1 hour. Sa mga gusto pong matutunan yon, ite-train ko kayo. Amen daw. Nag-amen. Okay. Anong punto? Nagbabago. Ang tao ay nagbabago. At nakakalungkot po na kahit sa pakikitungo natin kay Lord, minsan nagbabago tayo. Sino po rito honestly, na nung una mong nakilala si Lord, hanggang ngayon, ay the same pa rin yung intensity, yung fire, yung passion ng relationship mo sa Kanya? You are blessed. If you are the same pa rin, na nung una mong nakilala si Lord hanggang ngayon, ganun pa rin yung level of excitement. Diba? Sino pong naka-attend ng midweek service nung Wednesday? Napag-usapan natin yung fire. Diba? Yung apoy, yung init ng ating relasyon sa Diyos. At ni-remind po tayo last Wednesday sa midweek service na kailangan talaga i-work out mo yung fire. Manumbalik yung dating apoy. Hindi pwedeng nanlalamig, hindi pwedeng may abo, hindi pwedeng walang gatong. Remember? Okay. And yes, nagbabago po ang ating pakikitungo sa Diyos sometimes. And imagine kung si Lord ay nagbabago rin. Imagine natin, church, kung ang Diyos nagbabago. Nagsabi nga siya ng example dyan ng pwedeng mangyari sa atin kung siya'y nagbabago. Ano nga yun? Tingnan niyo yung Malakay chapter 3 verse 6, makikibalik nga po. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ako, ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya nga kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalipol. Isa sa example ni Lord na pwedeng mangyari sa atin kung si Lord ay nagbabago, ay ano, ang tayo'y malipol. Ang tayo'y maubos. Imagine kung nagbago si Lord ng pananaw sa atin. Imagine kung nayamot na si Lord. Sino po rito yung nayayamot? At pag nayayamot ka, anong gusto mong gawin sa kinayayamutan mo? Tirisin, kurutin, dukdukin, ano? Diba? Imagine kung si Lord ay nagbago at hindi na siya pasensyoso at siya'y pumatol na. Yung mga tipong nakakaimot ka na talaga, Ralph Sander Timbol. Pasaway ka talaga. Ayaw ko na, suko na ako sa iyo. Para ako hindi na ma-stress sa iyo, buburahin na kita. At kinalingguhan, nasan si pastor? Binura na ni Lord. Imagine that.
Malilipol tayo kung magbabago si Lord sa love niya sa atin. Kaya pwede ba sabihin natin ngayon sa Diyos, Lord, thank you. Kasi hindi po nagbabago ang love niyo sa amin. O baka naman nadadamay lang kayo, ako lang talaga yung pasaway. Ako lang talaga yung nagkakamali. Ako lang talaga yung tinitiis ni Lord mahalin lang sa totoo lang. Diba? Nadadamay lang kayo, pasensya na. Alam ko kayo mga maaayos ang relationship kay Lord. At wala kayong kaproblema sa inyong relationship kay Lord. So pasensya na kung kayo nadadamay. Alam ko si Lord ay enjoy mahalin kayo. Ba't kayo tumahimik? Anyway, thanks be to God na siya po hindi nagbabago, ang kanyang kaawaan ay bago araw-araw. Alam niyo yun, yung everyday ay another set ng second chances ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Hindi siya nananawa, hindi siya napapagod sa kanyang pagtsatsaga. In Lamentations chapter 3 verses 22 and 23, ang sabi po roon, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Wow! Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. You see? Sabi ni Lord, ako ay hindi nagbabago. Kasi kung ako ay nagbago, kayo'y nalipol na. And then we see this verse in Lamentations 3:22-23. Ano sabi riyan? Dahil ito, ang pag-ibig at awa ni Lord ay walang katapusan. At ito daw ang dahilan kung bakit hindi tayo nalilipol. Wow! Thank you, Lord. Dahil hindi po nagbabago yung awa nyo at pag-ibig ninyo sa amin. Thanks God kasi hindi siya nagbabago. Tuloy po natin. Malaki chapter 3 verse 7. Tulad ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumunod sa aking mga tuntunin. Yan. Mga ninuno naman pala natin talaga ang pasaway. Nadamay lang tayo, ano? Tayo din pala. Tulad daw ay tulad. Tulad ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumunod sa aking mga tuntunin. And then, ano sabi? Manumbalik kayo sa akin ang Panginoong makapangyarihan at babalik ako sa inyo. Teka. Ano sabi ni Lord? Basahin nga natin yung part na yon, yung sa manumbalik. 1, 2, 3, go. Manumbalik kayo sa akin ang Panginoong makapangyarihan at babalik ako sa inyo. Ano ibig sabihin? Anong meron? Ano sinasabi ni Lord? Church, nakikipagbalikan si Lord. Nakikipagbalikan si Lord. Sana all nakikipagbalikan. Diba? Sino rito yung sana all? Napapasabi ka ng sana all, lahat nakikipagbalikan. Sabi naman ng isa, ayaw na, ayaw. Oh, meron dong, hindi na raw, hindi na. Ekes na yan, pastor. Hindi na. Tama na yung minsan. Ay, ang sabi ng kanta ay, dahil lang minsan ay magpakailanman. Yun. Kayo ang kinikilig doon sa likod eh. Siya mag-CR na, kaya daw kinikilig. Malamig. Okay. Nakikipagbalikan si Lord. Bakit? Nakita naman natin di ba? Heart-to-heart talk ni Lord ito. At ang sabi niya sa mga tao, kayo'y pasaway kagaya ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumusunod sa akin. Gusto ko namang makipagbalikan sa inyo. Makipagbalikan kayo sa akin at makikipagbalikan ako sa inyo. Yun ang sabi ni Lord. Sino rito yung ganon? Kung makikipagbalikan naman din sa iyo, makikipagbalikan ka rin. Ano sabi? Hindi na ako. Siya naman, wag ka naman masyado ka naman. May kilala ako, dating sila. When there were high school, tapos ay nag-break, hindi ko alam ang reason. Hindi ko na inalam. Tapos nagpunta ng abroad si boy, nagstay dito sa Pinas si girl. At hindi ako sure kung si girl nagkaroon ng other relationships. Pero alam ko si boy nagkaroon ng other relationships. Tapos, sa hinaba-haba ng panahon at pagsubok into other relationships ay they ended up together. Sila pa rin. At nung sila'y nagkabalikan ay sila'y nagpakasal na.
Yun. At 2 na ang anak nila ngayon. Yun. Ala, si pastor yun. Hindi. Pag may kinuwento, si pastor agad. Hindi. Dahil si pastora NBSB. Si pastor, NBSB rin. No boyfriend since birth. May mga naging girlfriend po kayo, pastor. Ibang topic yun. Yun hindi dapat pinag-uusapan pag Sunday. Yan, mga life group, alam yan. Kaya yung mga inatawa, huwag nyo nang tanongin dahil inutusan ko mga yan ng wag magkukwento. Dahil pag yung mga yan nagkwento, yan na ano. Ano nga yun? Persona, ano yun? Persona, basta? Ex-komunikado. Mas matindi. De, joke lang po yun na. Yun baka huwag nyo siseryosoin masyado. Yung iba ay lalo nanonood sa live, minsan siniseryoso mga joke ko, hindi naman, joke lang naman ho. Yan. Ay di, nakikipagbalikan si Lord. Pero syempre, walang idea ang tao, paano makipagbalikan kay Lord. Basahin uli natin yung verse 7. Tulad ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumunod sa aking mga tuntunin. Manumbalik kayo sa akin, ang Panginoong makapangyarihan, at babalik ako sa inyo. Yung last part, tingnan natin. Pero itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Walang idea ang tao kung paano makikipagbalikan. Sabi ni Lord, makipagbalikan kayo sa akin, makikipagbalikan ako sa inyo. May problema ang relationship natin tao, sabi ni Lord. Gusto kong ayusin ito, pero mag-initiate kayo. Actually, si Lord na nga nag-initiate eh. Makipagbalikan kayo sa akin, makikipagbalikan ako sa inyo. At ano ang tanong ng tao? Paano kami manunumbalik sa inyo? You see? Walang idea ang tao. Mabuti, kung sa tao makikipagbalikan, kahit paano may idea kung paano ang gagawin, di ba? Kagaya nung kinikwento ko sa inyo kanina, nagkahiwalay, hindi na naging sila, tapos nagkabalikan. So kahit pa paano ang tao may idea kung paano makikipagbalikan sa kapwa-tao. Pero imagine, kahit may idea na tayo para paano makipagbalikan sa kapwa-tao, ay ang hirap pa din. Di ba? Sino rito yung matapang, malakas ng loob, na magtataas ng kamay na sasabihin, ako po ay umaasa pa na magkakabalikan kami? Yan, walang nagsaano, wala. Meron? Meron daw gustong magtaas, kaya lang, wala pala daw naging sila. Kaya, hindi po magkakabalikan, magkakautuan lang uli daw. Magkakautuan lang, magkakalukuhan lang. MU. Malabong usapan. Okay. May idea na tayo kung paano makapagbalikan sa tao, pero ang hirap pa din, di ba? How much more yung kay Lord ka pa mismo makikipagbalikan? Parang, paano ako makikipagbalikan kay Lord? Yung sa tao nga, may idea na ako, di ko pa rin alam kung paano, ang hirap pa rin. Yung kay Lord pa ba naman? Kaya si Lord na po mismo ang nagturo sa tao kung paano makipagbalikan sa Kanya. Kung paanong muling maaayos ang relationship ng tao sa Diyos. Ang tanong ng tao ay kung paano makikipagbalikan sa Diyos, sinagot ng Diyos ng isa ding tanong. Ito yung medyo nasasanay na ako, no? Natatawa pa rin ako minsan, pero medyo nasasanay na ang alin. Kahit sa New Testament, pag si Jesus tinanong, hindi nasagot ng diretsyo. Napansin nyo rin? Pag si Jesus ay tinanong, ang sagot ni Jesus, minsan tanong din. Minsan ang layo. Tinanong ng tao ang Diyos, Lord, paano kami makakapanumbalik sa inyo? Sinagot ng Diyos ang tanong ng tao ng isa ring tanong. Malakay chapter 3, verse 8. Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, pwede bang nakawan ng tao ang Diyos?
Parang imposible, ano? Yan ang tanong din ni Lord sa tao. Kaya nga bang nakawan ng tao ang Diyos? Ito yung nung una-una kong nababasa at naririnig, ako'y napapaisip din. Bakit? Kasi hindi mawala sa isip ko yung sinabi ni Jesus in Matthew chapter 6 verse 20. Basahin nga natin. 1, 2, 3, go. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira, at walang nakakapasok na magnanakaw. This is Jesus talking about storing treasures in heaven. Doon daw mag-ipon ng kayamanan sa langit, kasi sa langit daw ay walang nakakapasok na magnanakaw. Yan na yan, tumatak sa isip ko. Kaya nung una kong narinig ito, sabi ni Lord, nananakawan ba ng tao ang Diyos? Isip ko, paano mananakawan ng tao ang Diyos? Sa langit nga, walang nakakapasok na magnanakaw. Sabi mga dyan sa katabi mo, walang nakakapasok na magnanakaw sa langit. Pastor, paano po yung magnanakaw na nakatabi ni Jesus noon sa cross? Sabi nung magnanakaw kay Jesus, Panginoon, huwag niyo po akong kalilimutan pag naghahari na kayo. Ano ang sinagot ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. O ibig sabihin nun, isasama sa langit. Magnanakaw ho yun, pastor, ba't nakapasok sa langit? Di ba? Naguguluhan na kayo? Yan ang gusto ko. Hindi. Kung mananatiling magnanakaw at hindi repentant ang puso, hindi talaga papasok doon. Pero yung dating magnanakaw, na nagsisi at nagbago, kahit sa last moment, pwede sa langit. Basta tanggapin si Jesus at ang biyayang ino-offer ni Jesus. Malinaw na? Okay. Pumalakpak ng the best, ang mga magnanakaw. Wow! Okay. Ayan, nagising na yung iba. Okay. Sa langit pala'y walang nakakapasok na magnanakaw, paanong mananakawan ng tao ang Diyos? Okay. Ang sabi ng Bible, di daw nakakapasok ang magnanakaw sa langit. Tama. Ulitin ko, parang hindi nyo pakinig eh. Ang sabi ng Bible, di daw nakakapasok ang magnanakaw sa langit. Tama. Pero hindi po sinabing sa church ay hindi nakakapasok. Ulitin ko. Ang sabi lang po ng Bible, ang sabi ni Jesus, ang magnanakaw hindi nakakapasok sa langit. Pero hindi po sinabi ng Bible, hindi sinabi ni Jesus na ang magnanakaw ay hindi nakakapasok sa church. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ayaw nang tingnan nung usapang magnanakaw. Bakit mo ako pinatitingnan, pastor, sa katabi ko? Wala lang, tinitingnan ko lang kung nakikinig ka. Sino po rito yung may kwentong, quote-unquote, nakaw? Yan, mga nakaw na tingin. Yung mga nanggagrab ng picture ni crush at nakasave sa phone. Yeah! At laging tinitingnan, may nag-aapira na. Nako. Pastor, kaya ko lang naman po ginrab kasi nag-aano po ako, manifesting. Manifesting ka dyan. Tapos, anong ginagawa mo pa? Ay akin hong inuorasyonan. Tapos, kulam na yan. Baka gayuma. Ayusin mo. Okay. Usapan o kwentong nakaw. Ayan. Ako po may ikukumpisal sa inyo. Ito naman po yung naikumpisal ko na sa mga magulang ko. Kasi it was long time ago and actually, kahit bago ko pa ikwento, alam naman pala nila. Nung kami po ay maliliit pa, meron po kaming maliit na sari-sari store. Yan. Sino po yung meron ding naging sari-sari store sa kanila? O hanggang ngayon may tindahan pa kayo? Yan. Nung bata po ako, elementary, ang baon ko po ay 10 piso. Sino rito yung kaya mo pa rin mag-survive sa 10 pisong baon? Ha? Kulang pa raw sa pamasahe. Hindi man ako namamasahe kami may service. Oh, RK! Hindi, sanuho ako, hindi ako marunong magbiyahe. 10 piso ang baon ko,
At may another 10 pesos din sa wallet. Ang tawag po doon ay reserve. Akala ninyo, tricycle lang may reserve. Ha? Motor lang. Ha? Pati kami may reserve, 10 pesos. Problema, nagagastos ko pati reserve. Napapasarap eh. Yung ganamang 5 pisong spaghetti. Yung ganamang gayon lang naman, doon lang naman sa plastic labo, doon sa kanto lang, gayong kadami, tapos may buhol. Oh, paano kainin? Di ka nga. Oo. Ay may anghang-anghang, gawa naman ano ka sahog noon, ketchup at paminta. Ay may anghang-anghang, di kigaganahan. Minsan na nakakatatlo ko eh. Eh di 15 na, may bawas ng 5 piso. Eh ako pa naman noon, may katwiran na gayon. Pag bawas na, lubusin na. Ubusin na yan. 2 piso lang naman palamig. Yung yung atres ka daw. 2 nga lang. 2 lang ang palamig. Ang palamig naman namin noon yung arnibal langin, may sago. Na isinusupla namin sa buhok at sa palda ng kaklase. Kaya kinabukasan, pag ang palda ng kaklase ay may sago, ay alam namin, tubal yun. Ay, ari kinikwento ko para hindi nyo gawin ha? Para gawin nyo, I mean. Hindi ko ito kinikwento para gawin nyo. Naaalala ko lang. Saka meron pa bang gayong palamig ngayon? Wala naman na ata. Okay. Sa madaling salita, nadidisgrasya ang reserba. Ano ang magiging paraan para hindi mapagalitan? Magbabantay sa tindahan. Presentado, magbabantay sa tindahan. At alam nyo na ang nangyayari. Nangungupit ng pangreserba. Iyan. Pastor Alay, gasino ka naman yung para 10 piso? O, yung araw-araw. Araw-araw. At buong akala ko'y ako lamang ang nakakakita. Nung naintindihan kong si Lord pala'y nakatingin, nalaman ko alam ni Lord. At hindi lamang si Lord, pati pala magulang ko alam. Bakit? Ewan ko, hindi abot ng isip ko na noon ay sila'y nagkukwenta. Hindi abot ng utak. Akala ko lang, ako lang nakakalam kung magkano yung nasa lata. Lata ay lalagyan ng Skyflakes. Anong lesson? Wala lang. Hindi po. Lahat tayo malamang merong kwentong kupit. Okay? Ayan na naman. Mukhang idinadamay ko lang kayo. Malamang ako lang talaga yung ganito. Pagpasensyahan nyo na po ako. Patawarin nyo po ang inyong pastor na makasalanan. Alam ko nadadamay lang kayo. Alam ko hindi kayo guilty sa mga ganitong bagay. Never kayo nangupit all your life. Yung mga tawang yan, hindi ko alam kung ano eh. Anyway, tuloy natin. Balik tayo dito sa argument natin. Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Sabi ni Jesus, hindi nakakapasok ang magnanakaw sa langit. Sa langit. Pero hindi sinabing sa church ay hindi din nakakapasok. Ano pa? Sa life group nga ni Jesus, may magnanakaw. Life group na ni Jesus yun ha, yung circle ni Jesus, yung disciples ni Jesus, may magnanakaw. Ano pangalan? Anong John? Judas. Nakita nyo? Life group na ni Jesus yun ha, may magnanakaw. Sa life group ko pag naman mawalaan. Pero hindi ko sinasabing may magnanakaw sa life group ko ha, hindi nag-aambag, pero magnanakaw, walang gayong. Aalala ko nung minsan nag-life group kami, sabi kay Patlak, may nagdala ng kanin, lumayas din. Kanin, at least nagdalang kanin. Tapos, dumating yung iba, may dala din naman. Tanungin niyo ako kung anong dala. Sabi, tanungin niyo, Pastor, ano pong dala? Katawang.
Ay, di walang kaulam-ulam. May kainaman na. Ay, ang kinatapusan ho ay umorder ng isang order ng sisig. Ay, kasya sa aming lahat. Sabi ko, ngayon alam ko na. Ba't ako'y lagi pa nagpapaluto sa bahay ng daming-daming ulam? Kasya naman pala sa atin ay isang order ng sisig. Ay, sana'y pababawiin ko nung Friday. Nawala naman ang kuryente, nakaulan pa ng lakas na lakas. Hindi kami nakapag-live group. Sayang. Ay ilang kilo yung ibinabad ni Papang labahin. Karne Talagang yun sayang. Pwede pa naman. Pwede pa naman. Okay. Sana ipapa-adobo kong lagitik yun Sarap. Kasi sipag pa naman, mga naglinis dito mga nag-general cleaning. Iniisip ko, sige, linis lang kayo, mamaya kakain tayo mutsyong-mutsaw. Nakaulan ng malakas. Nawalan pa ng kuryente sa amin. Nawalan ka rin ng kuryente dito ng Biyernes. Talaga ako lilipat na dito. Ano pa? Tapos yung isang sana may sasakyang dala, ay nasa Santa Rosa pa daw Santa Rosa. Ayun, hindi natuloy. Again, sabihin nga natin, paano namin kayo ninanakawan? Pastor, di ka kanina sabi niya yung mga tao lang, ba't ngayon naging kami na? Hindi. O yan. Paano namin kayo ninanakawan? Okay. Verse 8. Balik tayo doon sa verse 8. Basahin uli natin, 1, 2, 3, go. Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. Again, si Lord na nagsasalita dyan At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. Tan 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 tan. Ayan. Paano daw nananakawan ng tao ang Diyos? Diyos nananakawan ng tao? Almighty God. Hari ng mga hari, makapangyarihan sa lahat, nalalaman ng lahat, nananakawan pa. Pero yes, paano namin kayo ninanakawan? Sumagot ang Diyos. Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. Church, give to God what is to God. At ang ikapo ay sa Diyos. Ibalik natin ang nararapat sa Diyos. Maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Yes, by not bringing back our tithes. At ano ang resulta ng pagnanakaw sa Diyos o ang hindi pagta-tithes? Curse. Sumpa. Malakay chapter 3 verse 9. Iyan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Ayan. Again, kung babalikan natin ang ugat nito, may problema sa relationship si Lord at ang tao. Naalala nyo pa? Nariyan pa kayo? Nakikipagbalikan si Lord. Gusto ring makipagbalikan ng tao. Itinatanong ngayon ng tao, paano makikipagbalikan? Ang tanong ng tao ay sinagot din ng Diyos ng isang tanong. Maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? At ang sabi ng tao, paanong mananakawan ng tao ang Diyos? Sinagot ng Diyos sa hindi pagbibigay o pagbabalik ng ikapo. And then, dinugtong ni Lord. Iyan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. So may curse, may sumpa na nararanasan, nangyayari sa buhay ng tao na not giving to God what is due to God. Mainly, yung tithes. Question, paano makikipagrelasyon ang sumumpa sa sinumpa? Yung tipong, nakakita ba kayo ng gano'n? Yung sweet-sweetan, tapos
Ikaw, sinusumpa ko ha, ikigagapang ka sa hirap at hindi magiging maayos ang buhay mo. Pero mahal na mahal kita. Parang, may ganun ba? May ganun ba? Wala eh. Paano makikipagrelasyon ang sumumpa sa sinumpa? Pero ang unang tanong talaga dyan ay ito. Paano makikipagrelasyon ang ninanakawan sa magnanakaw? Sakit naman, pastor, sobra ka naman. Kanina ka pa ha? Real talk. Paano makikipagrelasyon ang ninanakawan sa magnanakaw? Pwede bang pagkakatapos nakawan ng magnanakaw ang ninakawan niya sasabihin, sige, ari pa ang isa, I love you. Di ba natatawa kayo doon sa mga napapanood ninyo na merong girlfriend, may boyfriend o may jowa na ninanakawan siya tapos nagbubulag-bulagan lang? Yung minsan bumusita sa bahay niya, yung friend niya sasabihin, Hoy Mars, kumusta? Ba't hindi ka naglalalabas ng lungga mo? Ay, kasi lagi kami nag-i-enjoy dito ni Popsy. Ay, kumusta? Balita ko, parang medyo pasaway ata yung jewelers mo. Ay, hindi naman. Sobra ka naman. Wag siya naman judgmental. Siya, Mars, pahingi nga munang malamig na tubig. Ako ay uhaw na uhaw. Init sa labas. Mars, pasensya ka na. Ang tubig ko kasi yung galing lang dito sa blue jar. Walang malamig. Bakit? Di ba may rep ka? Nasa rep mo. Ha? Yung rep ko? Ewan ko nga ba, pag uwi ko nung isang araw, wala na yung rep ko. Ha? Hindi mo na naintindihan? Ewan, baka na-misplace ko lang. Sabay nag-play ang kanta, kahit na niloloko mo lang ako. Nagbubulag-bulagan ako, nawawala na ang rep ko. Sabi ko na misplace ko lang. Alam niyong hindi maayos ang relasyon ng ganon, tama? Martir, nagbubulag-bulagan, nakikipagrelasyon siya na may ninanakawan. Kita ng rep na misplace. Laki-laki nun. Paano ka makikipagrelasyon sa nagnanakaw sa'yo? Ito yung argument ni Lord in the book of Malachi. Paano ako makikipagrelasyon sa inyo? Paano ako makikipagbalikan sa inyo? Ninanakawan nyo nga ako. Parang ang hirap namang mahalin nun. Sino rito yung nag-try ng magmahal ng one way lang? Yung laging ikaw ang naglilibre? Yung pag magde-date kayo, ikaw yung babae, ikaw lagi nagastos? Ikaw lagi nagbabayad? May trabaho din naman si boy. Ano sabi nung girl nung una? Okay lang, ako na lagi magbabayad, basta pogi naman siya. Okay lang, mahal ko siya eh. Ganun talaga nagmamahal, nagbibigay. O sige, tingnan natin kung love pa ba talaga yan. Baka nga hindi na girlfriend o boyfriend ang tingin niyan sa'yo. Baka ang tingin na niya sa'yo, piggy bank. Paano ka makikipagrelasyon sa nagnanakaw sa'yo? Yan ang argument ni Lord. Okay, paano makikipagbalikan? How to reconcile? Sa tingin ninyo, paano magkakasundong muli ang ninakawan at ang nagnakaw? Ano ang first step para magkasundo, magkabate, magkaayos? Ha? Anong nakawan uli? Dagdagi pa. Ano? Sabi nung isa, ano daw ang paraan para makausap mong muli yung iyong dating pinagkautangan? Utangan uli. Ay, kainaman na. Hindi na daw makausap dahil nahihiya na, dahil may utang. Paano daw makakausap uli? Utangan uli. Ay, kainaman. Paano magkakasundo ang ninakawan at ang nagnakaw? Ibalik ang ninakaw. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ibalik ang ninakaw. Hindi ko sinasabing nagnanakaw yan ha. Uulit ko lang para malinaw ito. Okay? Paano makikipagbalikan?
ibalik ang ninakaw at makipagkasundo na hindi na uli nanakawan. Tama? Para lang tayong nagkakasundo dito ng mga nagkanakawan sa barangay, nagpa-blatter. Sino ang nagpa-blatter? Si Lord. Sinong pinapa-blatter? Tayo. Okay. Ang pagtatites ay hindi lamang pagbibigay sa Diyos ng para sa Diyos. Listen to this. Ang pagtatites po ay tanda ng relasyon sa Diyos. Kung napapansin nyo po, at gusto kong mapansin nyo talaga, saan ang punot dulo nitong pagtatites? It's all about God wanting na ma-restore ang relationship ng tao sa Kanya. Nakita niya? Pakikipagbalikan talks about relationship. Gusto ni Lord ma-restore ang relasyon. At nagtanong ang tao, Lord, gusto rin po namin makapagbalikan. Paano kami makikipagbalikan sa inyo? Ano sabi ni Lord? Bring back your tithes. Bring back the tithes. Paano ako makikipagrelasyon sa nagnanakaw sa akin? Magbalikan tayo, isole mo ang sa akin. Ibigay mo ang para sa akin. Give to God what is to God. Ang mga may natututunan, pumalakpak ng the best kay Lord. So once again, church, ang pagtitites ay hindi lamang po pagbibigay sa Diyos ng para sa Diyos, ito po'y tanda ng relasyon natin sa Diyos. Ang pagtatites ay isa sa matibay na tanda. Everybody say, isa sa matibay na tanda ng mga may tunay na relasyon sa Diyos. Hindi ko na pinasasabi yan, kaya masunurin ngayon ha. Okay, ito po ay isa sa matibay na tanda ng mga tunay na born-again Christian. Di ko sinasabing basta nagtatites ay maayos na talaga agad ang relasyon sa Diyos. Di ko sinasabing gayon. Di ko sinasabing ang pagtatites ang paraan para makapasok ng langit, lalong hindi iyon. Ang pagtatites ay isa sa mga tanda. Isa sa mga signs ng mga tunay na Christian. Again, di ko po sinasabing ang nagtatites ay may maayos talaga agad na relasyon sa Diyos. Bakit? May mga nagtatites pero hindi nag-church. May mga nagtatites pero hindi naman nagla-life group. So, never think na kung nagtatites, maayos na agad na relationship kay Lord. Hindi ko sinasabi yon. But ito ay isa sa sign. Ito ay isa sa tanda ng healthy relationship kay Lord. Kaya nga, sabi, di ba, wag daw pababayaan ng pagtitipon-tipon. May nag-report na life group leader, yun ang i-share niya sa life group daw niya eh. Wag daw pababayaan yung gathering. Wow naman, very good. Nakakatuwa naman eh. Ako blessed na blessed sa life group leader na yun. Ayoko na mention ng pangalan. At para si Lord na magbigay ng heavenly rewards. Ano pa? At di porket laging nasa church, ay okay na din ang relasyon sa Diyos. Binabalansi ko lang eh. Merong nag-church, nagla-life group, pero hindi naman nagtatites. Ayoko nang tumingin. Baka akalain ng natingnan ko siya sinasabi ko. Hindi. Kaya ito pong pagtatites ay isa sa tanda ng maayos na relasyon. Isa sa tanda. Okay. Medyo kakambyo ako ng konti din eh. Sabi ng iba, Pastor, tayo'y under grace na. Hindi na tayo under law. Pag under grace, New Testament. Sinasabi sa inyo. Pag under law, Old Testament. Sabi ng iba, Old Testament na yan, Pastor. Dapat New Testament na tayo. Sino nakarinig ng ganon? Okay. Kung gusto mo na New Testament, okay, walang problema sa akin. Ganito po silang magbigay sa New Testament. Acts chapter 2, verse 45. Tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3, go. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian. Louder, church! Louder! Acts chapter 2, verse 45, go! Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian. At ang pera'y ipinamahagi nila. Louder!
Ang mga pera'y ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Sino po ang gusto ng New Testament? Sa New Testament po, hindi po 10%, kundi ipinagbibili po nila lahat at ibinibigay sa nangangailangan. Ay, pastor, ako po, ipagbibili ko po lahat, tas ibibigay ko po sa akin, dahil pag naipagbili ko po lahat, ako na po ang nangangailangan. Bahala ka sa buhay mo. Kaninong life group ka? You see? Oh, di kakambyo na uli yung nagsasabing New Testament. Ay, hindi. Ha? Ganyan ba sa New Testament, pastor? Old Testament na tayo, Old Testament. Ay, nako. Alam nyo, it doesn't matter. Hindi po tungkol sa New Testament o Old Testament yan. Alam nyo po ba, na kung ano ang tayo ng puso mo sa pagbibigay, ayan din ang tayo ng puso mo sa Diyos. Kaya nga ang sabi ni Jesus kasapagkat kung nasa ng iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Malamang, at alam ng Diyos, na kung saan ka mas nagbubuhos ng iyong resources, yan ang mahalaga sa iyo. Sabi nga ni Rick Warren, when God wants to test your faithfulness, He will test you with your finances. Kaya ko rin naman sabihin yun, kinote ko na lang si Rick Warren. Yang yumabang na. Tuloy, at nang matapos na, nawala relo ko din Sabi ko lang sa inyo, ayusin nyo dito sa stage, ba't pati relo nawala? Nilagay nyo dyan sa aquarium? Okay. Diyan na kayo sa aquarium. Okay. So, okay na tayo. Sino yung nagsasabi pa rin na sa New Testament na? Wala na. Ayos na tayo. Okay. Sabi naman ng iba, yan. Sabi daw sa Bible, pag nagbibigay ay yung naaayon sa puso. Oh. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may puso. Tingnan mo nga yung katabi mo kung gising pa. Yan. Sino po nakarinig na noon? Na hindi, dapat pag magbibigay ka yung naaayon sa puso. Bakit lalagyan ng 10%? Dapat hindi gayon. Dapat hindi yung tights-tights na yan. Ang sabi ng Bible, naaayon daw sa puso ang pagbibigay. Sino nakarinig na noon? Sino yung hanggang ngayon yung pa rin ang iyong naisip? Nasa puso. Dito nila kinuha yan. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ako'y overtime dahil kinuha nila yung relo ko. Mahal. Ako nagpapaliwanag na sa asawa ko May relo pala ako din Are, verse 7. Basa. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. At ang sabi ng mga ayaw sa tithes, yan ang linaw. Dapat daw pag nagbibigay, ay sa ayon sa sariling kapasyahan. Kaya ka nga hindi mag-tithes dahil ayaw mo. Dahil ang sarili mong pasya ay ayaw. Kaya nga po itong pagta-tithes ay ginagawa ng may relationship kay Lord. Sa mga new friends po natin, please don't get me wrong. We are not requiring you to give your tithes. Okay? We are not requiring you. Hindi po ito compulsory. Ang nagbibigay po ng ikapo, ang nagbabalik ng ikapo sa Diyos, ay yung mga mayroong relasyon sa Diyos. Ngayon, if you have questions, di pa ito malinaw sa iyo, this is the first time na narinig mo ito, kindly talk with me right after the service, or talk with your life group leaders, or talk with those who invited you, and we will do our best to explain it to you. And even after explaining everything to you, even after hearing itong teaching na ito, at hindi mo pa rin naunawaan, please, hanggat di mo naunawaan, huwag mong ibigay ang iyong tithes. Yan ang disclaimer natin dito. Pero kapag naunawaan mo na, it's up to you if you will give it, if you will bring it back to God. Malinaw? Okay. Ang problema, yan pong verse na yun ay hinugot lamang nila at hindi nila inintindi ang buong konteksto. Okay, paano mauunawaan? Kailangang mabasa ang buong chapter. Kaya lang, sinisenyasan ako ng asawa ko. Gayon daw.
Oo nga, wala nga yung relo. Okay. Maybe I will end up with this. I will end up sa pagbasa natin ng 2 Corinthians chapter 9. Mabilis lang naman ito. Ito ay 15 verses. Self-explanatory siya eh. Mabilis lang. Basahin natin mabilis. Okay, verse 1. Para makuha ninyo, makita natin the context. Ano ibig sabihin talaga ng verse na yon? Verse 1, basa. Hindi ko kinakailangang sumulat pa sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga pinabanal ng Diyos sa Judea. Dahil alam ko namang gustong-gusto ninyong tumulong. Everybody say tumulong. Pinagmamalaki ko pa nga ito sa mga taga-Macedonia. Sinasabi ko sa kanila na mula pa nung nakaraang taon, kayo mga taga-Akaya ay handa ng magbigay ng tulong. Everybody say magbigay ng tulong. At ito nga ang nagtulak sa karamihan sa kanila na magbigay din. Kaya nga pinauna ko riyan si Tito para matiyak na handa na kayo sa inyong tulong gaya ng pinagmalaki ko sa mga taga-Macedonia. Sa ganoon, hindi nila masasabi na walang kwenta ang pagmamalaki namin tungkol sa inyo. Sapagkat kung dumating ako riyan kasama ang ilang mga taga-Macedonia at makita nilang hindi pa pala kayo handa sa inyong ibibigay, gaya ng sinabi ko sa kanila, mapapahiya ako at pati na rin kayo. Kaya nga naisip kong paunahin ng mga kapatid na ito sa akin para habang hindi pa ako nakakarating ay malikom na ang inyong mga ipinangakong tulong. Everybody say ipinangakong tulong. At sa ganitong paraan, makikita ng mga tao na kusang loob ang inyong pagbibigay at hindi dahil napilitan lamang. Tandaan ninyo ito, naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo, yun na, verse 7, ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-atubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Bago ko pagpatuloy, nakakita na ba kayo doon ng tithes? Sa mga verses na binasa natin, binanggit ba doon, ikapo? Tithes. Wala. Ano ang mga paulit-ulit natin? Yung pinauulit ko sa inyo, magbigay ng tulong. 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 It is offering. So this verse is talking not about tithes, but about offering, about help, about love gift. Bigay, tulong pinansyal, not about tithes. So sinasabi ni Pablo na kung magkakaloob ka ng tulong pinansyal, verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa hapilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. So hindi ko na itutuloy ang other verses, malinaw na ito. This is not about how to give tithes, how to bring back tithes, but this is about how to give offering. Paano magbigay ng tulong pinansyal, hindi napipilitan, kusang loob. At wala itong kinalaman sa ikapo. Malinaw na po. Malinaw na ba? Okay. Malabo pa. Okay. Tama na yun. Hanggang doon na lang muna. Kakunti na kaya lang wala na. Overtime na tayo. Meron pa naman tayong part 4 and part 5. Sino po may natutunan sa umagang ito? Amen. Praise God. Palakpakan natin si Jesus. So ito po yung actually first part nung number 5, give to God what is to God. At nalaman natin na ang tithes ay kay Lord. So we should bring back to God what is due to God. And then tithes belong to God. So let's give to God what is due to God. Amen. Let's pray. Father, maraming salamat po sa biyaya na mapag-usapan namin ang mga bagay na ito. Kami mapaalalahanan, mapangaralan ng inyong mga salita. We pray, Lord, na patuloy po namin kayong maparangalan. Maipagkaloob po namin ang mga bagay na para sa inyo. And today, kami po ay napaalalahanan about tithing. O Lord, we pray, maparangalan po namin kayo by bringing back to you the 10% of all the blessings that we have. Lord, you are worthy. Karapat-dapat kang tumanggap ng mga bagay na ito sapagkat una ito'y iyo. Pangalawa, you deserve the best because you are the best. You deserve these best things in life because you are the best thing ever sa aming mga buhay. Salamat, Lord. We pray na sa aming pagkakaloob, makita mo, maramdaman mo na ikaw ang una at ikaw ang pinakamahalaga sa aming mga buhay.
Lord, we pray na sa aming pagkakaloob, maramdaman at makita nyo po how we love you, how we honor you. Oh Lord, thank you because you said in your word na parangalan ka namin sa pamamagitan ng aming mga kayamanan. At salamat Lord kasi you said also in your word na ang mga nagpaparangal sa iyo ay pararangalan mo. Oh Lord, I pray, hayaan niyo pong sa tuwinang naghahanap kayo ng mga taong gusto kang parangalay, makita at makatagpo po kayo dito sa JA1 San Jose ng mga hinahanap ninyo. Thank you so much, Father. I pray and declare in the name of Jesus na ang buong JA1 San Jose family, maging dito man or sa International Online Church, I pray na ang bawat isa po'y patuloy niyong biyayaan ng kaunawaan patungkol sa aming mga napag-aral at napag-usapan ngayon. Paalala niyo lagi sa amin na ang tithes ay isa sa mga tanda ng may maayos na relasyon sa inyo. Oh Lord, restore our relationship with you. Gusto namin makipagbalikan lagi sa iyo. Gusto namin laging maayos ang relasyon namin sa inyo. And Lord, we pray na biyayaan mo kaming laging huwag ka nang muli pang manakawan. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Praise God.